Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me, Ken Angel Whisper 11, ang inyo pong likod, na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, mga Divines, Holy Spirit, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, Universe, sa ating mga elementals. Okay, so syempre, gusto ko po muna magpasalamat sa mga patuloy po na nakikinig, nanonood ng ating YouTube channel, sa mga subscribers ko po, at sa mga bago pong subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nag-avail po ng mga amulets, maraming salamat po. At sa mga mag-a-avail pa, syempre, again, malapit na po ang First Friday. So, kung sino po yung mga gusto kong magtangan ng mga pang-protection, ganyan, miracle oils, and yung pampagaan po ng buhay natin. Andiyan na po sa description box ang aking contact details. Kontakin nyo lang po ako, and sa mga gusto rin po magpa-schedule ng reading, healing, rituals, yan, andyan din po, isang number lang naman po yan. Okay, so nasa description box po siya. Okay, so what else? Okay, ito pong ating reading na ito is magsisilbi po ito lagi sa inyo as your gabay. Okay, again, ito pong reading na ito is para po sa mga, alam nyo yun, yung mga nararamdaman, nakakakita, nakakaamoy, nakakarinig, na hindi naman po nararanasan ng iba. Okay? I mean, hindi naman po nakikita ng iba. Yung mga ganyan. Yung mga kababalaghan po. No? At lalong-lalo na po sa mga may bloodline, no? Ng mga healers, yung mga lahi ba na manggagamot, yan. Ng mga lahi na mga tarot readers, yan. Ayan, ito po is para sa inyo. Okay? So, same thing, gagamitin po natin card is yung ginamit din po natin kanina. Okay, so kukuha po tayo ng ibang message, pero kumuha po ko ng isang oracle card, which is aalamin po natin kung ano po bang spiritual gift na possible na meron po kayo ngayon or sa mga darating pa pong mga araw, buwan, taon. Yan. Okay? So, kukuha po tayo. At kung paano nyo po ba ito mapapagana. Kukuha po tayo ng guide sa kanila. Wala po tayong reverse ngayon. Lahat po is upright, ha? Kasi this is a spiritual gift. Okay, so let's start na. So, kasi pagka spiritual gift po kasi kailangan po talaga natin yan. Especially po third eye. No, kasi po ang third eye, hindi po kayo makakapanggamot kung wala po kayong third eye. Kasi hindi niyo po makikita kung sino yung mga gumagambala. Hindi niyo rin po mararamdaman kung ano pong energy ang meron sa mga pasyente po ninyo. Okay, so kailangan po activate po yan. Okay. Paano po kayo mag-activate? Kahit po mga senses yan, no, basta po, ang third eye naman po kasi is hindi po, porque sinabi pong open na third eye ninyo is meaning, nakakakita na po kayo ng mga mumu, ng mga elemento, spiritu, ano-ano, gano'n, hindi po. Okay? So, let's start. Tingnan natin. Okay, let's start. Pray po muna tayo. Panginoon Diyos Ama, mahal na Jesucristo, mahal na Birheng Maria Maria Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga barahang ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking mga collectives, patungkol po sa mga kakayanan na inyo pong ipagkakaloob sa kanila or ipinagkaloob po sa kanila. Naway kami po inyong patuloy na iligtas, anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigay po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, ayan na. Alam nyo ano to exciting reading to for me. Kasi malalaman nyo kung ano ba yung mga possible na meron kayong mga kakayanan. Diba? It's so magical. Alam nyo po yung makapagtawas kayo, napakalaking bagay na po. Kasi marami kayo makikita doon. Sari-saring elemento, sari-saring tao. No? Tapos i-describe nyo na siya sa mga pasyente nyo na ganito siya, ganito, ganyan, may ganito, o dito ka napunta, dito ka nadapa, ay, gano'n. No?
So, iba po kasi talaga pagka may, alam nyo yun, simpleng chismosa po tayo pagka sa open na third eye. Ganyan. Pero ano lang po yun. Char-char lang. Pero parang gano'n na rin. Kasi alam nyo yun, nakikita po natin yung mga buhay-buhay nila. Mga gano'n. Pero syempre, kailangan, kumbaga, closed door po yun. No? Hindi po kailangan ipangalandakan yun. Hindi po kailangan ipagsabi. It's confidential. Okay, so ano po bang spiritual gift na meron ng aking mga subscribers? Or aking mga tagapanood? Ano po bang dapat nilang expect, no, na kakayanan? Or kung ano yung meron sila ngayon na may enhance pa nila? Oops. So we have the dice divination. Wow. Alam niyo yun, dice? Dice ba? Yes, it's a dice. Okay, so you're being called to explore throwing dice for spell casting and divination. So this is halos kabuntot po to ng sa tarot, no? So kung meron po dito mga tarot readers na nanonood, i-try nyo po tong dice divination. So naman po to, searchable naman po to sa sa YouTube, or minsan po pagka bumili kayo, alam ko na mga ganyan, alam ko meron po yung manual or meron po yung instruction, no, kung ano po yung mga ibig sabihin yan. Sigils na yan, yung mga drawings na yan. Actually ako, meron po akong parating na runes, no, may parating po akong runes. As din po yan divination na nagamit din po yung tool. And also the pendulum, no, yan. So yan yung mga gift and mga special gifts na binigay sa inyo ng the Most High, or maybe pasa, no, spiritual inheritance from your ancestors tong mga to. Okay, so sa pendulum, you're being called to explore working with a pendulum to get spiritual and intuitive guidance. Totoo yan. Meron ako yan and answers, no matter how simple or complex. Yes, kumbaga kasi ang pendulum kasi more on answerable by yes or no siya. Maybe, mga ganon. Try again, check again, mga ganon. Okay? So, let's see. Kukuha po tayo ng siguro 3 cards lang kasi mahaba-habang explanation to eh. 3 cards muna po tayo. Then, siguro sa susunod na araw naman po mag-search po ulit. Mag-reading po ulit tayo sa ibang mga spiritual gifts na pwede nyo pa rin po ma-expect na kung anong meron kayo ngayon at ang ibibigay sa inyo. Okay, so we also have the automatic writing. Okay, let's get this. So, dyan na tayo nagsasaka. Okay, so we have the automatic writing, which is you're being called to explore automatic writing to tap into deep wisdom of the universe for healing and growth on the soul's journey. Ano nyo po to? Ano to? Journaling to eh. More on journal. No? Parang, or maybe ganito yan. Just like for example, yung ginawa ko po na tarot. The Oracle one. Ito po. Sunod-sunod po yan. No? Pinrepair ko po yan. Sunod-sunod ko po yan sinulat. No? Yan, sunod-sunod. Pero yan po is adikta. No? Or dictate po yan ng Holy Spirit na yun po yung susulat ko. Just like this. So, meron ka rin ganito. So, maybe, kaya mo din, no, na parang just ask them, your mga guides mo, no, kung may gusto niyo pong gumawa ng story or gusto niyo pong gumawa ng words of wisdom, no, nandiyan po sila to guide you. Kasi ito po yung isa sa mga gifts na ibinigay nila sa inyo. Then, isi-share niyo po to sa iba. Parang, alam niyo yon, maybe din to parang downloads, no, na sinasabi na, pag may pumasok po sa isip niyo, nag-flash po sa isip niyo, kailangan niyo po isulat. Then, ito po yung parang nagiging word of the day mo na kailangan mo pong i-share sa iba. Ganun po. Okay? So, sa pendulum, I have here, kasi isilalim po kasi ng aking crystal ball. Yan. Bilit ang aking crystal ball. Ayan. So, I have, diba? Binalutan ko nga po siya ng plastic para di po siya madumihan. Kaso, napatakan naman po siya ng kandila. So, jutas. Ayan. So, we have yan. So, dito sa pendulum, meron siyang yan, possibly, may yes, check again, no. Yan. So, doon siya umiikot. Plus, mga letters, months, days. Yan. And mga, mga zodiac signs.
numbers, yan, alphabets. So, yan yung mga kasama sa pendulum. Dice divination, wala pa po kasi ako niyan. Pero, runes kasi yung mas pinili ko kasi sa dice. Okay, so let's see. Gamit tayo dito. So, what about sa dice divination? Ano po ba ang po pwedeng gawin? No? Or ano yung makukuha? No, ng mga magiging kliyente, no, nitong mga aking subscribers na ito na gumagamit or gagamit, no, ng mga dice sa kanilang spiritual journey. This is parang one of your mga missions na rin na tinatawag, no? Dice, pendulum, and automatic writing. Kuha tayo ng message dito. So here sa dice divination, okay, so we have the 5 of swords here. So dito sa 5 of swords, at first talagang parang medyo magkakaroon ka dito ng, especially kung bibiglain mo, no, na dito ka kagad magfo-focus sa dice divination. For some of you kasi talagang pagka ito is ibinigay sa inyo, ibig sabihin magiging expertise po ninyo ito. Kumbaga dito po kayo makikilala, or dito gagana talaga yung psychic abilities na meron po kayo. So dito po sa dice divination na ito is, kumbaga sa una po talaga makaka-experience kayo ng pananakit ng ulo. Kasi talaga po minsan, yung mga ganitong divination, lalo na kung hindi naman po talaga madalas ginagamit, no, sa spiritual, is talaga po mangangapahoy sa una. Kahit naman po sa mga bagong cards, no, kailangan familiarize muna, parang alam niyo, para magkaroon kami ng connection. Minsan ganun din po ako. So, kailangan ko po siyang gamitin. Okay. So, pero, no, pagka ito po naman is talagang nakuha nyo na yung soul, no, ng mga dice, at nagkaroon na po kayo ng attachment ng dice, na kung lalaruin nyo na lang po to. Pero ito po is, for now, parang ganun pong ibibigay sa inyo, no, some kind of medyo confusion, para malilito pa kayo, mga ganyan. Sa mga beginners po yun na sinasabi ko. Pero sa mga, sa beginners, kasi kung sa experts tayo kukuha, medyo, syempre alam nyo na yung mga, the moves, no, dyan. Okay? So, we have sa pendulum naman po, parang may success ka dito, parang maning-mani sa itong pendulum na to. Siguro for some of you, pinapagana na to. Or maybe sa inyo din, parang etong dice divination na to is parang, pinag-iisipan nyo pa kung kukunin nyo to or tatanggapin nyo tong spiritual gift na to na about sa dice. Kasi nga parang ikaw mismo siguro nakikita mo na parang hindi kayo compatible. But here kasi sa pendulum, no, we have the star card, which is andito yung malamang, no, malamang sa malamang is connected itong pendulum na meron ka sa universe. And andito talaga, kung makikita nyo, no, itong the star, no? So, parang, kung ikaw tong nasa taas, ikaw tong nasa taas, then ito yung pendulum mo. Ito yung iikot, ito nasa baba na to. So, dito is madali mo napapagana ang pendulum. Ito is, madali mo, lahat ng kasagutan, especially by answering, by yes or no, is talagang maibibigay niya sa'yo yan ng, kung confirmation rin lang ang gusto mo, doon ka magtanong sa pendulum. Sasagutin ka na yan. But make sure, no, every time po nagagawa po tayo ng any kind of divination tools, no, make sure po na hihingan nyo po muna to ng basbas. And every time din nyo po na gagamitin, make sure na nakiklense nyo po yan. Nai-insensuhan nyo po yan. Okay? Huwag po kayo basta-basta gamit ang gamit. And always ask the Holy Spirit na kayo po isamahan sa mga ganitong kind of divination na gagawin. Okay. So, dito sa automatic writing. Okay, so ito nga yung sinasabi sa inyo journaling, no? Harinawa po, kayo po ay gumagawa nga po ng ganito. Okay, so we have the Two of Pentacles.
Okay, for at times meron, no? At times parang andito yung nakakapagbigay kayo, I mean nakakapagsulat kayo, pero may times din po na hindi. Kasi parang hindi ito ano sa inyo, parang paano ba masasabi? Hindi naman sa bored. I mean, parang minsan nakakaligtaan nyo po kasi. Maybe because of dahil sa, parang busy days, parang ganun, or parang, meron po kasi kayo talagang ibang mga priorities, no? Kaya siguro at times meron po kayong ganito na minsan, uh, gusto, parang susulat ko pa ba to? Hindi na. Tatandaan ko naman to. Parang ganun, no? So, yung mga ganun. Pero, yun nga lang, mas maganda po kasi talaga pagka sinusulat, no? Especially po pagka alam niyo po message, no? From God, from universe. Kailangan po talaga isulat, from ancestors. Kailangan pong isulat. Kasi po, para detalyado po. Para, in case po kasi, kailangan nyo i-spread yan eh. Kailangan nyo pong ikwento sa ibang tao, sa mga nakakasalamuhan ninyo. Hindi man ngayong araw na ito, pero sa mga susunod na for sure gagamitin po ninyo yung ganyan. Halimbawa po kasi ganito, nagkaroon kayo ng downloads na like, okay, dito na po tayo sa vision ko. Like, yung vision ko po, nung itong nakaraan, itong last reading natin about the family matter, no, na magkakaroon na po kayo ng harmonious life. So, yun po, susulat nyo po yun. Then, parang sasulat mo lang doon, happy family na yung 2 kids is nandun sa bed kasama yung mag-asawa na naglalaro. Tapos, yun na yun, lalagyan mo na yun ng storya. Parang yun lang yung pinaka-title mo, then lalagyan mo siya ng story. Ganon, tapos yun yung i-spread mo sa kanila. Kung halimbawa kasing meron ka na simulan na kwento bagong dumating yung ganong eksena. So, maaano mo siya, ma-explain mo ng maayos na dati kasi ganito sila, ngayon ganito na. Yun ang ganun. So, may death and rebirth, no? Okay, so let's ask more, no? Dito sa dice divination kung ano pa yung nais ibigay sa'yo. Masakit na ulo. Parang kukulot ang utak mo dito, ha? Tingnan natin kung ano pa. Parang wala na. Wala na. Alam mo, parang ayaw mo nitong dice divination. Why? Ito binigay sa'yo. No? Ito is isa talaga sa kailangan mong matutunan or kailangan mong hawakan. No? Try mo muna. I-try mo lang. I-try mo nang i-try, okay? Kasi, Page of Swords. Yes, kailangan mo pag-aralan. Kailangan mo talaga siya pag-aralan. Parang alam mo yon, may mag-guide naman sa'yo, huwag ka mag-alala. Yun nga lang talagang, yung dice divination for you, it is meant for you. Yun nga lang talagang para kailangan mong, alam mo yun, tumawid sa sa alambre, no, pero halfway ka dito eh, no, nasa halfway ka eh, so ibig sabihin hindi ka na kailangan mag-start pa kasi andyan na nga yung may mga guides ka nga na nagbubulong eh, so andyan yung tutulungan kanila, nasa sayo na lang kung paano mo siya palaliwigin yung explanation ng each dice, no, na nandoon. Madali lang yan, sigurado sa'yo, no. So okay. So, nakatang video. Nalobat po ang aking laptop. Okay, so yun. Continue tayo. So, andito naman yung kumbaga, you're almost there naman. So, hindi to magiging parang balakid sa'yo or parang pabigat sa'yo. Madali mo lang tong matututunan. Okay? Just focus, no? And pag-aralan mo lang talagang maigi. And sabi nga dito sa Page of Swords, no? Lumabad ka lang. Kasi andito naman yung you have the brightest ideas on earth, no? And may mga guides talaga nabubulong sa'yo. Ayan, and soon is magiging magaan lahat sa'yo, no? Yung reading mo dito sa dice divination. And also, na kumbaga, andito yung Holy Spirit din, na parang isi-shield ka nila na para, kasi kailangan dito talaga is more on, ka dito focus, no? Kailangan mo dito na medyo sacred place, no, para masabi mo kung ano yung nilalaman talaga ng mga dice or ano yung babasahin mo sa mga dice. Okay? So, let's see naman sa pendulum. Aside sa the stars.
Yes. See? So, dito sa pendulum, no, kumbaga, ito yung magbibigay din sa'yo ng, actually, with the help of your hands, no, with the help of your hands, na talagang, andito yung spirit, no, na talagang, ito pala. Okay, so ito yung spirit na talagang, siya mismo yung, kikilos doon sa pendulum na yun para masagot lahat ng mga concerns mo or ng clients mo. Okay? And dahil din dyan, because of this Seven of Pentacles, kaya niya sagutin lahat ng mga katanungan mo. Hindi lang yes or no, possibly check again, try again, mga ganun, hindi. Kung ano man yung itatanong mo, lahat, kaya niya sagutin. No? Kasi, ito yung talaga ito yung masasabi na parang pangalawang utak mo. Yung mga tipong ganun. Pangalawang, parang assistant mo, kumbaga, yung pendulum na yan. Or, sige, pagpara natin pangatlo, kasi may cards. Kung may cards ka, ha, yan. Or, baby, itong tatlong to talaga is mga ginagamit mo to. Okay? So, huwag ka mag-alala. Dahil, nakikilala ka rin dito kasi magiging katibayan mo to, itong pendulum na to. I mean, ano ba yun yung tipong katibayan in a way na mabibigay mo sa kanila yung satisfaction sa mga questions nila. Magiging parang inspirasyon nila yon or kasagutan na rin sa mga katanungan nila. Okay, so for the automatic writing is we have the Ace of Swords. Oo, ganyan talaga. Utak talaga pagaganahin mo dito. Utak. Okay, your mind, no, na meron ka talaga na kailangan focus ka or maaaring kahit nakapikit ka, pwede mong isulat yan, no, habang nagme-meditate ka, pwede rin, iba't iba naman po kasi tayo ng kakayanan, meron po nagme-meditate na talagang hanggang doon lang, pero meron naman pong mga, halimbawa, kahit sa dreams, no, kasi mind po ang gagana dito sa automatic writing, na crown chakra na po talaga, na which is talagang andito yung with the help of your meditation, dreams, visions, no, is pwede nyo po itong gawin. Kailangan po talaga. Hanggat maaari talaga nasa tabi nyo po mga notes ninyo, notebook ninyo, ballpen, para po pag kami pumasok, sige lang, kahit po parang steno na yan, or sulat doktor na po yan, sige lang din, ikaw na bahalang mag-analyze. Kasi ikaw lang din naman nagsulat, so ikaw lang din nakakaalam kung ano yung mga nakasulat dyan. Okay? Anything else? Message for the text divination. Yes. So we have the Knight of Pentacles. Okay, kuha na tayo dito ng message sa pendulum. And automatic writing. Wait. Okay, Three of Pentacles. Three of Pentacles. Oops. And sa automatic writing naman, kuha tayo. King of Pentacles, diba? Kasi message from God talaga yun. Okay, so now, dito po sa Dice of Divination, Knight of Pentacles is here. So, andito yung talaga mabilis mo siya mapag-aaralan. Mabilis. Why? Kasi andito talaga yung bubuntutan ka dito or andito yung i-guide ka dito. I mean, ang Dice Divination po is medyo mas, parang kasama po yan sa mga crystal balls or runes, no, na medyo malalim po ang kaalaman or yung psychic abilities nyo po dito is talagang, napaka-powerful, no? Kasi this is more on talagang details by details or talagang yung intuition nyo po talaga ang dito ang gagana, no? And sa spell casting na tinatawag, medyo pwede, no? Pwede naman pong gamitin siya sa spell casting, pero more on parang ganito rin po siya no? More on like more on parang reading, ganoon din po siya, pero very selective lang siya, no? Hindi siya yung katulad nito na talagang ihahain mo, ilalatag mo each cards, then bibigyan mo talaga ng maraming explanations. Ito po is lang, parang just 2 to 3 sentence, okay na, mga ganon.
Pero here sa pinapakita po dito sa Knight of Pentacles is kaya mo din actually kaya mo din na i-explain, no, kahit na tatlong dice lang din po ang ilalapag ninyo, is kaya din po niyang ipaliwanag yung kung ano man yung nilalapit sa inyo ng client ninyo, yung mga ganon. So ito is talagang kailangan nyo po mag-explore, no, yung throwing dice, no, for divination. Mas niyo po siya for divination, wag na po sa spellcasting. Mahirap po yung spellcasting, ibalik din po yan kahit sabihin nyo ay nako, basta huwag nyo na po i-try yung sa spell. Okay, so now we have dito naman po sa pendulum, no, is actually dito po sa Three of Pentacles, no, is marami po, parang dito po kasi is nagtutulong-tulong po ang mga Holy Spirits, no, para buuin, no. Actually, pagka kayo po nagpagana ng pendulum, hindi lang po 1, 2, 3, 4, 5 ang nandoon na spirits para mapagana po yung pendulum. Marami po yan, no. And andito po yung pwede po kayong tumawag, no, ng spirit kung sino po yung gusto ninyong kausapin. Yung sa guides po ninyo, no. And maybe kailangan, hindi ko po kasi siya ginagamit pa sa may tinawag na pula akong dyan, spirit. Meron na akong tinawag na spirit dyan. So, yung mga ganun, kung ano lang po yung mga concerns ninyo, pwede po dyan sa pendulum. Nakakatulong po yan sa lahat, no? Na ikaka-satisfy din po talaga ng satisfaction. This is just a clarification, confirmation na talaga pong pinaka-the best dito sa tatlong to na pwede nyo pong gamitin for divination, for new spiritual gift na binigay sa inyo. Para for me, pinaka-the best yung pendulum. Second is the automatic writing and the dice divination. Or maybe nasa inyo po yan kung kaya po, no? Kung kaya po siya. Pero ako po kasi mas pinili ko though andyan meron akong crystal ball, meron po akong pendulum, I have this, no. So mas pinili ko po tong cards kasi more on madali po siyang sabihin, mas madali po siyang i-deliver, no. Sa po kasi sa crystal ball po kasi kailangan po dyan ng talagang matinding titigan. Kasi kailangan po ninyong ipasok yung third eye, yung vibration ninyo, kailangan pong pumasok po sa pinakagitna na crystal ball. Doon po kayo kukuha ng mensahe. Masakit po sa mata actually. And nitong nakaraan po, napakalakas po ng crystal ball gusto ko po siya subukan, mag-reading gamit po ang crystal ball, pero hindi po ganito, blackout po ang screen kasi hindi niya po pwede makita ang crystal ball ko. So blackout ang screen, maybe magpo-post na lang ako ng picture dyan, then magre-reading po ako, yung mga ganon. Let's see. Pero ito po kasi nakaraan, medyo nalulula ako sa kanya. Ang dami pong pumapasok and masyado na po malalim. So tinigil ko po muna, kaya ito siya ngayon. Ay, nakabalot na naman siya. Binalot ko muna siya. Okay, so now is andito po yung King of Pentacles, which is automatic writing. Talaga po King of Pentacles is sinasabi lang po dyan na talagang yung mga isinusulat nyo po ngayon, no, for sure, no, kung meron na po itong gumagawa, no, is ito po is galing po talaga kay God. Galing po ito talaga sa mga ancestors ninyo. Yan, yung mga, kumbaga, yung talagang pinanggalingan ninyo. No, that's why andito po kailangan nyo po siyang isulat. No? Automatically, pero andito po yung habang nagsisend po sila ng message. Kasi hodang, yan is kay manok ang sulat, okay lang po yan kasi kayo lang din naman po magbabasa niyan. And make sure po na yung notebook nyo na yan is itatago nyo rin po. Kasi pag napaglaruan po ng bata yan, or kung ano man, nangat-natang inyong kaibigan mga bubwit, ay wala na kayong pattern, di ba? So, ang kailangan nyo na po dyan is, syempre, ingatan po yung mga iyan. Okay? So, yan po yung divination tools na gagamitin ninyo sa ngayon and sa mga susunod pa. So, ito is kung sino po yung makaka-resonate dito. For sure, ilan lang din po, no? Pero ito po, for sure, meron po nito. Itong automatic writing na to na nagjo-journal na ngayon. Pendulum, not so sure kung meron din pong gumagawa sa inyo nito ngayon. Or meron man po, pero alam kong konti lang din po. Sa dice,
Meron din po siguro, pero mga nabibilang sa daliri ng mga kamay. Okay? So, sa susunod po, kukuha po tayo ng ibang message, no? I mean, ng ibang spiritual goods and abilities na meron po kayo. For now, yan po yung mga nakahain. Okay? So, close your eyes para po sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading, gustong gamitan ko po ng crystal ball or ng pendulum, pwede po kayong mag-suggest, no, kung ano pong gusto nyo gamitin divination na tool sa ating reading. Okay? So, sa mga gusto po, dyan lang po gusto pong magpa-appointment, andyan lang po sa description box ang aking contact details. At sa mga naka-resonate, kung meron lang po sa inyo dito na may ganito na, at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and like and share and click the notification bell para updated kayo lagi sa ating video. Okay? Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.